Okay, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Sa kasama ko sa sanctuary, ganun din sa kasama natin online. Good morning po, magandang umaga at pinahahatid ko ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga nagpadala ng blessing sa akin sa pamagitan ng inyong mga greetings, sa inyong panalangin, sa inyong pong mga financial support, gift na malalaki. And even this morning, meron pa pong pahabol. So, salamat po sa spiritual na pagpapanalangin nyo sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po. Bless this place, Lord. Bless our gathering this morning. So, sa umaga pong ito, nagmamadali tayo dahil mahaba po. Hindi pa po tayo nakaabot sa generation ni Jacob. At let us declare, Psalm 118 and 24, today is June 30. Tapos na ang second half. Punta na tayo sa next half. Ibig sabihin, malapit na ang 2025. Malapit na dumating si Lord. So let us declare, Psalm 118 and 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Whew. Ayaw ko pong magpalakas. Mas malakas po ako kay Kuya Matt kanina. Kaya praise the Lord po, nakapakaganda ng ating opening. Kaya ako po ay ganadong-ganado this morning. Isa pa, napakaganda po ng ating paksa. Napapanahon para sa ating lahat. So last week po, nakita natin na si Jacob, yung ating pinag-aaralan, ay papaalis na. Papaalis na po siya ng Bethel, meaning house of God. Papaalis na siya sa house of God, patungo sa Haran or sa Haran, upang manirahan sandali lamang kanino? Kay Uncle Laban or kay Uncle Laban. So, nanirahan po siya doon for how many years? 20 years. So, talaga po, ang ating mga scholars ay, kailangan po sumasagot din po sa side na ito. Puro dito sa side ng mga scholars. Yung malapit. So for the 20 years, doon po siya nanirahan. Doon na po siya nakapag-asawa at doon na po siya nagkaanak. During that time, ilan ang asawa ni Jacob? 4 na. Noon po kasi pinahihintulutan yung mga bagay na yon. 4. Sino? Si Rachel and si Leah. And then, meron siyang ilang anak. During that time, he has 12. So, mobra ng isa. 11 pa lang ang anak niya. So, nung lumikas siya ng Haran, meron pa lang siyang 11 na anak. Lumikas po siya doon. So, doon na siya nagkaasawa, doon na siya nagkaanak. And in Genesis 31 and verse 3, ang sabi po dito, then the Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. So, Jacob was there in Haran for 20 years. May anak na siya. And then all of a sudden, the Lord appeared to him again at ang sabi sa kanya, go back to your land, to your father, to your relatives, and I will be with you. Okay. Si Jacob po, because utos siya ni Lord, kaagad-agad naghanda po siya, nagplano po siya, para makabalik po siya sa lugar po, sa kanilang lugar na tinatawag na scholars. Where is their place? Dito, sumagot. Lagi kong ina-example yan, mga nagpapawis na bote. Sa Beersheba po, sa Beersheba. So, naghahanda na siya. Nagpaplano na siya. Babalik siya doon sa Beersheba, sa lugar ng kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Ngayon, naalala niya yung kanyang kapatid na si Iso. Malaki atraso niya sa kanyang kapatid na si Iso. Hindi po ba?
And 20 years na ito, and yet, guilty pa rin si Jacob. So, sabi niya, babalik ako doon, pero ang aking malaking banta, ang aking kapatid na si Iso. Sabi kasi niya, bago ako umalis, kaya nga ako umalis doon dahil sa kanyang banta na ako ay papatayin. The moment na makita niya ang aking muka, tigok. Kaya lumikas siya. And this time, babalik siya. Andun pa rin sa puso niya ang kanyang ginawa. Sa verse 32 and 3, chapter 32 and verse 3, sabi doon, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Iso sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Pinasasabi nito ang kanyang pagbabalik at pakiusap na sila ay magkasundo na. So, dahil ang kanyang banta ay yung kanyang kapatid, ang ginawa niya, minarapat niya na magpadala doon ng sugo. Sabi niya, sugo, emisary, nagpadala siya doon ng pasabi na darating siya. At ang kanyang himok, pakiusap ay sana magkasundo na sila. So, sa verse 6, ang sabi po, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Iso at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Sasabihin darating, may 400 sugo, and do you know that in the English version, meron sinabi doon na 400 armed men. So, ang sabi po doon, natakot si Jacob at lubha siya siyempre nag-alala. Kaya't, ang ginawa niya po ay nagplano siya, pinagdalawang pangkat niya ang kanilang caravan. Sila sabi nila, itong isang pangkat na ito yung mga awal, mga hayop. Dito sa pangkat na ito aking mga anak, mga asawa. So, lumakad na po sila. Sa verse 7, sabi, takot na takot po natakot, lubha si Jacob, kaya pinagdalawang pangkat. Verse 8, upang kung salakayan sila ni Iso, ang isang pangkat ay makatakas. So maganda po yung strategy ni Jacob. So kung nandito ang isang pangkat, nando naman ang isang pangkat, pag sinalubong ito, wala ito. Alam niya, makakatakas. What if 200? So anyway, yun po yung preparation na ginawa ni Jacob. Sa verse 22, nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat ng kanyang ari-arian, sabi po sa next verse, naiwang mag-isa si Jacob. So, naiwang mag-isa na si Jacob kasi naitawid niya na yung kanyang buong pamilya. And verse 24, doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaking nakipagbuno ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. So, ginawa niya, strategy niya, 2 pangkat tayo. Okay, lahat ng mga kawal, lahat ng mga lingkod, dito kayo, pati mga hayop, yung aking mga asawa at mga anak, dito kayo, plus mga alalay, dito kayo, 2 pangkat yan. At yung kanyang pamilya, itinawid niya sa ilog Jabok. Hindi na natin kukuhanin ang meaning of Jabok, but it is also related in this topic. Masyado po mahaba yung ating paksa today. So itinawid niya doon sa Jabok. At siya po ay naiwang mag-isa in that place. Nung maiwang siya mag-isa, sabi po ng 24, may lalaki na nakipagbuno sa kanya hanggang magbubukang liwayway. Hindi po sinabi na ito ay isang panaginip. Sabi, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. Alam na lalaki, nakipagbuno ito, gising si Jacob, at nakipagbuno, pisikalan po yan. Nanonood ba kayo ng wrestling? O wag po, masyadong violente. So pisikalan po yan. Nararamdaman ni Jacob ang sakit. Pauro. Napakainit. Paurong ng konting ganyan. Lapit mo ang konti. Okay na. Okay. Thank you.
So, totoong tao, nakikita niya, physical. Nakipagbuno siya. Alam natin ng buno ay contact yan. May contact sa tao, nakipagbuno. Kanina, takot na takot si Jacob dahil sinabi sa kanya na siya ay sasalubungin ng kanyang kapatid na may atrasyo siya with 400 armed men. Ngayon, eto, nag-iisa na siya. Meron siyang nakasagupa na nag-encounter sila, nagbuno sila. Takot na takot ka na. Meron ka pang biglang nagbuno. So nakikipagbuno siya. Marahil sa kanya, bagamat hindi nasabi sa talata, nung si Jacob ay nakikipagbuno, siguro iniisip niya, siguro padala ito ng kapatid ko. At ako ay hahadlangan na dito pa lang. So nakipagbuno pa. Siguro po, ang mga naisip niya, siguro ito ay mga tulisan na nandito sa gubat. Nakipagbuno. Sabi niya siguro ay malalampasan ko kaya ang mga bagay nito. Parang mahirap talunin kasi anong oras na ngayon? Nakikipagtunggali pa ako sa kanya. Ito naman si Jacob, hindi naman natin malaman kung kaano kalakas dahil magbubukang liwayway na, nakikipagtunggali pa siya. Ngayon, the question is, sino ang lalaking ito? Ito ba ay tulisan? Ito ba ay gwardiya or kawal ni Iso? Sino po? Sa iba pong pag-aaral, sinasabi po na ito ay angel of the Lord. And ang tao pong ito, ang lalaki pong ito ay si Lord Jesus Christ. Oh, si Lord Jesus Christ nasa Old Testament. Si Lord Jesus Christ ay nasa pakikipaglaban kay Jacob. Genesis pa lang nandun na si Jesus Christ. Yes, si Jesus Christ po ito. Si Lord Jesus Christ po in the Old Testament ay mga appearances na katulad nga po nito. Ang tawag po dito sa appearances na ito ay scholars. Theophany. Theophany po ang tawag doon. So, two compound Greek word, two compound Hebrew words. Theo means God. And Painien. Nandiyan ba? Ayan pala, to appear. So, a theophany is an appearance of God to human beings for the purpose of revealing something about the character of God. So, ang Diyos po ay gumagawa ng pagkakataon, si Lord Jesus Christ po ang kalimitan na sinasabi natin, pag ginamit ang the angel of the Lord at capitalize po yung Lord, si Jesus Christ po yon. Kasi si Jesus Christ po ay hindi pa po Jesus Christ in the Old Testament. Okay, so siya po ay nagbigay ng appearance. Marami pong appearances na ginawa po si Lord Jesus Christ. Isa po si Abraham. So few chapters, chapter 24, ando na po si Lord Jesus Christ. Nag-appear siya kay Abraham. Kanino pa? Okay? I want to see you, sabi ng ganyan. Sabi niya, hindi pwede, but you will see my back. Who is that? Moses. So, ilan na dito? 5-0. Okay? So, si Moses po. Si Moses, and then again, meron na naman po si Moses and Aaron, and then Moses and Joshua. So, meron pong mga ganong pagkakataon. And even in the prophets, meron din po. So, sa verse 25, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto niya'y nalinsag. So sabi, nagbubuno sila hanggang bukang liwayway or doon sa hindi na alam ang ibig sabihin ng bukang liwayway, ay ibig sabihin po ay madaling araw na, sobra ng malapit nang lumabas ang araw. So, sabi, sa palagay ng lalaki, hindi niya madadaig si Jacob. Totoo bang hindi niya madadaig si Jacob? Totoo, hindi niya madadaig si Jacob? Ay, kayang-kaya niya pong daigin si Jacob. Isang hampas nga lang niya, nabalian siya eh. So, nakipagbuno ang lalaki. Tawag natin lalaki, hindi natin siya pwede tawagin Lord Jesus Christ because He is not yet Jesus Christ. So, nakipagbuno ang lalaki, ang angel of the Lord, nakipagbuno kay Jacob hanggang madaling araw. Pero, nung magbubukang liwayway na,
Isang palo lang naman, isang hampas lang naman ang ginawa nito ay nabalian ng buto. So, ibig sabihin, totoong matatalo niya si Jacob. Yes, because he is God, he is powerful. Pero, bakit siya nakipagbuno? Nakipagbuno siya ng nakipagbuno. Hindi niya matalo. Because ayaw mag-give up ni Jacob. Ayaw niyang magpatalo. Ayaw niyang magpadaig. Ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang aminin na siya ay matatalo. And higit sa lahat, ang alam niya, sa pakikipagbunong ito, naramdaman niya, ang lalaki is not an ordinary man, he might be an angel of the Lord. So hindi po siya nag-give up. Why? Because he wants he wants blessing. Gusto niyang siya ay mapagpala. Hindi siya nag-give up. And marami po sa atin ganoon, ayaw po nating magpatalo sa Diyos kung minsan. Yung pong pagtitiwala sa sarili nating lakas, yung pagtitiwala natin na kaya po nating gawaan ng paraan dahil tayo ay malaki ang kinikita. Ayaw po nating mag-give up sa Lord to ask for blessing. Si Jacob nakipagbuno. For what? Sa blessing. Hindi niya pinakawalan ang lalaki. Sabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan at hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. I will not let you go except thou bless me. Hindi ako papayag. Aalis ka, tapos hindi mo ako pagpapalain, magdamag tayo. Dapat nag-pray ako. Dapat nakipag-usap ako sa Diyos. Dapat nagpuri ako sa Panginoon. Ginambala mo ako. Nakipagbuno ka na, nakipagbuno sa akin ng walang katuturan. Yun po ang alam ni Jacob. Ngayon, aalis ka. No. You will not leave this place until and unless you bless me. So, yun po ang sabi ni Jacob. So, ang blessing, gustong-gusto ni Jacob. Bakit po gustong-gusto ni Jacob? Huwag di kita hayaang umalis hanggat di mo kayo bless. Ang pagbagsak niya po is because of the blessing. He was not in their place, he is in this place because of the blessing. Ano bang ginawa niya sa blessing? Ninakaw niya ang blessing na dapat ay kay Esau. And now, eto na. Babalik ako sa lugar namin, naghahangad pa rin ako ng blessing because after 20 long years, napagtanto ni Jacob na ang blessing na ninakaw, and also para po sa atin, ang blessing na ninakaw ay hindi po nakapagbibigay ng una, peace. Hindi tayo bibigyan ng peace. At nandun parati sa atin ng guilt. Guilty siya lagi. Nandun parati sa kanya, wala siyang peace. At sa totoo lang, ang kanyang pag-unlad is not the blessing of the Father, kundi ang kanyang pag-unlad ay sa pagpapawis ng kanyang mga noo. That is what the Lord said in Adam. So, talagang pinagsumikapan niya na siya ay umunlad. Pero pinagpala pa rin siya ng Panginoon, pero hirap na hirap. Ganun din po sa atin, ang blessing na ninakaw po natin ay hindi po talagang blessing, but C-U-R-S is a curse. Hindi po, kaya wag po tayo magnanakaw ng blessing. Hindi lang po blessing. Huwag tayo magnanakaw dahil yung nanakaw natin ngayon na ipapakain natin sa ating pamilya is a curse. Yung blessing na nakuha natin, ninakaw natin ngayon, tapos ay magiging komportable ang buhay ng ating pamilya for a while. Pero kapalit po niyan, ang tawag po doon sa secular ay C-A-R, karma. Karma po ang tawag ng iba dyan. So, siya po, nagbayad din, dinaya ko si Esau, dinaya din ako ng aking Uncle Laban. So, wala pong pakinabang yung kanyang ninakaw. And this time, sabi niya doon sa lalaki, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. I know that you are some sort of deity. I know that you are maybe, sabi ni Tepi, maybe, an angel of the Lord. Hindi kita palalampasin. Bless me.
Gusto niya po ngayon is the true blessing. Hindi po yung ninakaw na blessing. Ganun din po tayo. Wala na pong pinakamasarap na pagpapala, kundi yung pagpapala na galing sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, bless me. Bless me, bless me. Ganun po kadesperado si Jacob sa salitang blessing. How about us? Do we ask the Lord for blessing? Do we spend nights para po makahingi ng blessing from the Lord? Or maaari pong sinasabi natin, Lord bless me, Lord bless Pastora sa kanyang birthday, Lord bless my church. Lord, siguro po ginagawa natin yung word na bless, but we do not really know the meaning of bless or blessing. Siguro po, bakit po tayo kailangan ng bless? Lord, pagpalain mo siya. Pagpalain siya sa ano? Ang dami niya niyang pera, ang dami niyang sasakyan, ang ganda ng bahay niya, ang ganda niyang manamit, ang ganda ng kanyang edukasyon. Ano pa i-bless mo sa kanya, Lord? Or siguro sa'yo, sabihin mo, Lord, ano pa i-bless mo sa akin? Lord, bless me. Bless me ng ano? Lord, bless me. Basta bless me, Lord. You know my needs? No, I do not know your needs. You should know first your needs. And speak your needs. So sabi po ni Jacob, bless me. Tayo po, nawa po ay maging katulad tayo ni Jacob. Desperado siya sa blessing. Desperado po siya sa blessing. Dahil yung pong blessing na ito ay makapagbibigay po sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kayamanan. Kasi po ang tao po ngayon kasi parang ang buhay ay magaang. Kaya parang pag sinabi nilang bless, hindi nila alam kung ano. Pero pagka sila nakatanggap ng bagong cellphone, ay, na-bless ako ni Lord. Yun naman ang sinasabi nila. Pero naunawaan ba talaga ang blessing? Nung araw po kasi, mahirap ang buhay. Siguro mga 50, 60 years ago, mahirap po ang buhay. Kaya po yung mga tao nung araw, talagang sila po ay nananalangin sa Panginoon para sa isang simpleng bagay. Nananalangin sila, siguro po ay naabot ng years. But this time, pag sinabi nila, Lord, bless mo po ako, bless mo po ako. Pero they know, they already have magkano ba ang iPhone ngayon? They know that they already have, 70? Mga 70, mayroon na sila. Bakit? 2 sweldo ko lang yan. Oh. Hindi ko na yan pag-iipunan. Hindi katulad ng mga tao noon, nag-iipon sila para sa blessing. And then they will really claim that this is from the Lord. Dahil sa hirap nila para makabuo, 10,000 lang ang hirap buuin nung araw. Pero ngayon po, bagamat sinasabi nila, ay, na-bless ako ni Lord. Pero yung sinasabi mo bang na-bless ka ni Lord is really from the Lord or sa pagsusumikap mo. Yun po yung binabali ng angel. Yun po yung binabali ng lalaki kay Jacob. Baliin mo yung sarili mong kakayanan at mag-depende ka sa Diyos. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Mabali yung ating sariling kakayanan. Kasi pwede naman po hanggat malakas tayo. Pero katulad po ni Jacob, isang hampas lang ng Panginoon to any part of your body, then asan pa ang lakas mo? Asan pa ang makakasweldo ka buwan-buwan? Kaya hindi po natin masasabi yung ating lakas ngayon. Ay hindi, di ba na, huwag ka nang mag-alala at kaya ko naman yan. Uy, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Binabali niya yung ating pagtitiwala sa sarili at ilipat natin pagtitiwala sa Kanya. Yun po yung ginagawa sa Kanya ng lalaki. Okay po, bless me, bless me. Yung mga bata po, ang hilig. O, mag-bless kayo, bless kayo. Ano natatanggap ng mga bata sa inyo? Sometimes sabi, no, okay na yun, Miss Bam na lang. Yun ang uso. So meaning to say, we really do not understand the meaning of bless. Dito po sa atin sa BCC, kakatuwa po may isang tao po dito. Pag natapos ang service, hindi po siya aalis ng lugar na ito na hindi ko naipatong ang kamay sa kanyang ulo. Pag marami po akong kausap or sisingit po yan at kukuhanin ang aking kamay, ipapatong, bless mo ako, Pastora. May nakakilala po ba sa kanya? May naka-observe ba sa kanya? Sister Jonah po yun.
Sister Jonah, are you there? Sister Jonah po yun, hindi po siya aalis ng after service na hindi po ako nalapitan at hindi po yan nagpa-bless sa akin. Samantalang yung iba, umiiwas pa. Si Pastora, dito tayo. Umiiwas pa. Magkakatinginan na kaming ganyan. Iiwas pa. So, ibig sabihin po, we really do not understand the word blessing. Last week, sabi natin, yung blessing ng Father, the priestly office of a Father na pag nanalangin sa'yo, is very, very effective. Kinalulugdan po yan ng ating Panginoon. Though in this church, we do not pronounce the blessing na tinuro ni Moses in Numbers, no? God bless you and make His face shine upon you. Hindi po natin ginagawa na yan. Sa akin po, sa aking paniniwala, in this New Testament, na kilos ng ating Panginoon, pag sinabi natin yung I bless you, you are indeed blessed. Because of the priestly office ng pastor, kasama din niya po yung elders, kasama po yan. So nawa po ay nasayin po natin na tayo ay mapagpala, hindi po yung iiwas pa tayo, ayan na, tatalikod na pilit para wag kang makita. Samantalang dala-dala ko ang blessing for you. Friends, ladies and gentlemen, maging desperado tayo sa blessing because that is what we need. Di po? So, okay po. Ang blessing po, ano ba yung blessing? Sa Old Testament, ang blessing, katulad ng sabi ko kanina, sasabihin ni Moses, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, give you shalom, peace. Pero sa Old Testament po, tingnan po natin ang ginawa ni Isaac, kung paano niya pinagpala si Jacob at kung paano nanakaw ni Jacob ang blessing. Punta po sa Genesis 28 and 18. He went to his father and said, "My father." "Yes, my son," he answered. "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of the game so that you may give me your blessing." Ang storya po nito, noong si Isaac ay matanda na, sabi po sa talata ay malabo na ang mga mata. Nagbilin siya doon sa kanyang anak. Sabi niya kay Esau, lumabas ka mamaya, punta ka sa gubat, gawa mo ko ng aking paboritong, ginamit ko last week, sisig. Gawa mo ko ng paboritong sisig at pag uwi mo, ibibigay ko na sa iyo ang aking blessing. Yung blessing, iniintay. Yung blessing for the firstborn son. Yun po yung iniintay niya. Ibibigay ko na siya. Kaso mo, nung sinasabi yun at kausap po ni Isaac, ang anak niyang si Esau, narinig po ni Rebecca. Marinig niya, nagkuntsaba yung mag-ina. Diba? Sabi natin, paborito ni Isaac si Esau. Paborito ni Rachel si Jacob. Nadinig niya, ibibigay ng blessing. Nagkuntsaba sila ngayon. Sabi niya, ay, lumakad na yung kapatid mo. Kailangan, gagawa tayo ng senaryo upang mapasayo ang blessing. So, nag-anyo po siya na katulad ni Esau. Nag-anyo po siya, dinubinubihan niya yung kanyang katawan. Pagkatapos ay naglagay siya ng, kunyari, mabalbon. Kasi sabi natin, Esau ay ibig sabihin ay hairy. Naglagay siya diyan ng, kunyari, mabalbon. Paglapit niya kay Isaac, sabi niya, "Oh, father, my father, oh anak." Sabi niya, "Andito na ako." "Sino ka ba?" "Ako po si Isaac." "O, ba't ang aga-aga mong nakarating? Ang bilis mo namang nakaano ngayon." "Ay, opo," sabi niya. "So, bigyan niyo na po sa akin ng blessing." Sa 18, sabi, lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," sabi niya, "sino ka ba?" Tanong nito, kasi medyo malabo na ang mata. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Eh bakit ang amoy mo ay amoy ni Esau,
Pero ang boses mo ay boses ni Jacob. Hindi po, ano lang yun. Pero ito, kainin nyo na ito at nang maibigay nyo na sa akin ang pagpapala. So, ang ginawa po ni Isaac, nung matapos na po ang kanyang pagkain, ibinigay na ang pagpapala. Nung nagbigay po si Isaac ng pagpapala, hindi niya po kinuha ang lahat. Abot mo sa akin yung envelope dyan. O eto lahat ang plant titles, sa iyo lahat yan. O yung bag doon, kunin mo. O eto ang lahat ng passbook, sa iyo to, ha? O kunin mo pa doon yung isang malaking kahon doon. O ito mga alahas. Hindi po ganun. Wala pong material na tinanggap. Hindi po land titles, hindi po mga alahas, mga ginto, bagamat maraming ginto noon. Hindi niya po binigyan ng ginto. Hindi niya po binigyan ng mga bankbook at sinabing ito ay sa'yo. Bigyan mo na lang ng konti ang kapatid mong si Tina, ha? Hindi po ganun. Ibinigay sa kanya. Tingnan po natin kung ano binigay sa kanya. Verse 27, ito po yung blessing na ginawa. So he went to him and kissed him. Nilapitan po ni Jacob, hinalikan niya pa. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you the heavens dew, and earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you, and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Iyon po yung blessing. Iyon po yung blessing. Walang ibinigay, kundi ang salita. Walang material na bagay. Pronouncement of, yun po. May the heavens do. Yun pong sinasabi niya. Yung iyong mga ani, your grain and wine, maging masagana. So wala po siyang natanggap. Walang material, but only declaration of goodness and wellness from the Lord. Ito yung pinag-aagawan ng kambal. Pinag-aagawan nila ang declaration of their father. Hindi sila nag-aagawan sa passbook, hindi sila nag-aagawan sa lupa, hindi sila nag-aagawan paano nila i-divide ang mga hayop at tupa. Hindi po. Ang pinag-aagawan nila is the declaration of goodness of the Father na nanggagaling sa Diyos. Yun ang kanilang pinag-aagawan. Tayo po, nag-aagawan sa isang maliit na ginto na galing sa hikaw. Wala na po kasing ginto ngayon sa ngipin, kaya hikaw na lang. Yun po ang pinag-aagawan nila, the declaration of everything good mula sa kanilang tatay. At iyon ang nanakaw ni Jacob. So today, mga fathers, dad, tatay, mga ama, na nandito sa BCC, ano ba ang sinasabi ninyo sa inyong mga anak? Nagde-declare ba kayo sa kanila ng pagpapala? Kung gusto ninyong pagpalain ang inyong mga anak, mga tatay, mga daddy, fathers dito sa BCC, speak to them. Speak life over their lives. Declare goodness and wellness sa kanilang mga buhay. Yun po ang sabihin ninyo. Huwag ninyo silang sisihing, wala kang pag-asa. Huwag nyo silang sasihing, ikaw ang mana sa pamilya. Huwag nyo silang sabihin ng ikaw wala ka ng pakinabang sa iyo. Huwag mo po silang sabihin ng mga kung ano-anong puro negatibo. Because you are not blessing them, you are cursing them. Simple lang po. Declaration of everything good over the life of your sons. Yun po ang napakahalaga. Hindi po ang mga land titles. Pagpalain nawa ng mga tatay. Dahil nga sabi natin, your priestly office ang magpapala po sa inyong mga anak. Pero kung umagang-umaga pa lang, i-declare mo na siya kanya, walang kapakinabangan sa iyo,
You are cursing. Kaya po, papansinin nyo, every morning, yun ang sasabihin nyo. Dahil yun sinasabi nyo, yun ang inaani nyo. Because life and death is in the power of the tongue. Yun lang po, simple lang po. Balikan po natin si Jacob. Genesis 32 and 26. Sinabi ng lalaki, babalik na po tayo kay Jacob. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan at hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Pero, imbis na imbasbasan po si Jacob, ang next verse, 27, tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sabi niya, basbasan mo na ako. Magbubukang liwayway na, basbasan mo, hindi kita paalisin, hindi mo ko papa. Imbis na basbasan siya, simpleng sasabihin, okay, God bless you. Hindi po ganun. Ang ginawa po ng lalaki, tinanong, sino ka ba? Imbis na sabihin niyang simple lang, okay, God bless you. Sige, pakawalan mo na ako, God bless you, God bless you. O, sige, God bless you. Imbis na ganun po ang ginawa ng lalaki, tinanong ng lalaki, sabi niya, tinanong ng lalaki kung sino siya. At sinabi niya, siya ay si Jacob. Napakahalaga po. Napakahalaga ng tanong. Bakit po napakahalaga ng tanong na ito? Because ipinapaalala ng lalaking ito. Because he is God. Di ba? Pinapaalala ng lalaking ito ang same question asked to him 20 years ago. Sino ka ba? And this time, ganun din ang tanong sa kanya, sino ka ba? Sabi niya, sa harap ni sa harap ni Isaac, sabi niya, I am Esau, your favorite son. But this time, sabi niya, siya ay si Jacob. Kipo. 18, balikan natin si Isaac. Sa 18, lumapit si Jacob kay Isaac, sabi niya, Ama, sabi niya, sino ka ba? Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Now, this time, tinatanong siya ng lalaki. Hindi na po siya nakapagkunwari. Sabi niya, I am Jacob. I am a cheater. I am deceiver. I am supplanter. I am a heel grabber. I am a blessing grabber. I am Jacob. Kailangan niya nang umamin this time. He's not talking to Isaac na malabo ang mata. He's talking to a deity. He's talking to God. He's talking to God. Hindi na siya pwede magsinungaling. I am Jacob. And Jacob means cheater, deceiver, supplanter. Ako ito. Ako yung sinungaling. Ako yung mandurugas. Ako yung mandaraya. Ako yung nagnakaw ng blessing ng aking kapatid. Ito, 20 years ago, and God is still reminding His sin. Ang kasalanan po natin, bagamat sinabi ng Bible, na ito ay kinalimutan na ng Panginoon. As far as the east is from the west, so far your transgression ay nakalimutan na ng Diyos. Nakalimutan as in, hindi niya na ito ibibigay sa iyo upang masaktan ka. But He is reminding you of your sin na unconfessed. Remember Genesis 3? Sa Genesis 3 po, puntahan po natin. Sa Genesis 3 po. Sa Genesis 3, ito yung fall of man. Nagkasala si Eva at si Adan. Ngayon, nung nagkasala si Eva at si Adan, dumating si Lord. In verse 9, nagtanong po si Lord, sabi niya, but the Lord God called to man, where are you? Not because hindi alam ni Lord kung nasaan sila nagtatago, but tinatanong sila ng Lord upang sila mismo ang magsabi na nagtatago kami dahil kami ay nagkasala. And true indeed, ganun nga yung sinabi ni Adan. Nagkasala po kami, kaya po kami ay nagtatago. Bakit? Kinain mo ba ang bunga ng... Opo, kasi po ito naman kasing binigay nyo. Nagsabi sila, but meron silang pagpapasahan ng kasalanan.
And do you know that every time tayo ay tinatanong ng ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon to confess our sins. Para po tayo ay makapagsisi. Every time na meron po tayong altar call, natawag po kayo dito. And a very special moment, sinasabi po natin, why? Because God is asking you. Tinatanong ka niya ng iyong kasalanan, will you repent? Or you will harden your heart? If you repent, ang sa sinasabi natin, Lord, I repent of all my sins, and I accept you as my Lord and Savior. Napakasimple. Pero kung gagawin po natin ang pagsasabi ng sinner's prayer, wala pong kaduda-duda that the Lord, papasok po siya, sabi niya, I will come into you and sup with you in in Revelation chapter 3 and 20. Ako ay hahapong kasama mo. Ganun lang po kasimple. The Lord is asking, not because He do not know, but gusto niyang ipaalam sa ating sarili, tayo magsasabi nito sa Kanya. And if we will accept Jesus Christ as our Lord and Savior, what happens? What happens? 2 Corinthians 5 and 17, therefore, if any man is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. The old has gone, the new is here. We have now a new identity, katulad ni Jacob. Hindi ka na Jacob, you are now Israel. You are now a child of God. The moment you confess your sin, sabi po ng 2 Corinthians, you are now a new creation. The new has come, the old has gone, the new is here. Si Jacob, hindi na Jacob. All of a sudden, he is now Israel. You are now the sinner, doomed to destruction. Now you are a child of God and seated in the heavenly place together with Christ. Ganun lang po kadali, ganun lang kasimple ang salvation natin. Why? Because Jesus paid it all. Why? Because Jesus died on the cross for your sin. He who has no sin, siya po naging kasalanan para sa atin. Tayo na dapat nandoon. Ganun lang po kasimple ang ginawa ni Lord Jesus Christ. Pinag-aaralan natin in Romans 8 and 1, there is now no more condemnation for those who are in Christ. And if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are no longer condemned because nakipag-isa ka na kay Jesus Christ. You are now saved. That is why every morning we have to say, thank you, Jesus. Why? Always remember that you are doomed to destruction. Dapat nandun ka sa kapahamakan. Pero niligtas ka ng ating Panginoon and every day. Yun po yung gustong marinig sa atin ng ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Simple lang po ang ating Panginoon. Si Jacob po, ganun din. Si Jacob, nung tinanong sa kanya kung sino siya, sinabi niyang siya si Jacob. Siya si Jacob. Tinanong nung lalaki, sino ka ba? Sino siya? Sabi ni Jacob, ako si Jacob. And the moment Jacob, the liar, admits the truth, there was a turnaround. Nagkaroon ng isang malaking pagbabago. Nagkaroon ng isang napakalaking pagbabago sa kanya. You are no longer Jacob, but you are now Israel. A new identity. The new has come. The old has gone. Hindi na siya si liar. Hindi na siya si cheater. Hindi na siya si deceiver. Hindi na siya si supplanter. He is now Israel. An overcomer. Dahil ang sabi po ng lalaki, mayroon siyang bagong pangalan. Ang pangalan niya, 28, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel,
because you have struggled with God and with humans and have overcome. So hindi na siya si Jacob ngayon. You are now Israel. And we know, alam natin, in the Bible, napakahalaga ng pag-change ng pangalan. Ito po ay isang pagbabago, hindi lamang ng pangalan, but your identity. So ang identity ni Jacob ay all of a sudden, napalitan. Sabi niya, your name will no longer be Jacob but Israel. Hindi ka na si cheater, hindi ka na si deceiver, hindi ka na si supplanter, hindi ka na si blessing grabber, but now, you have overcome. You are now victor because you have overcome. Yung struggle mo sa Diyos, struggle mo sa tao, na-overcome mo. You are now an overcomer. You are a victor. You are no longer a victim. You are a new man with a new purpose. Yan po ang sinabi ng anghel kay Jacob sa pakikipagbuno niya. Ito rin po sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sinasabi niya po yan everyday sa atin. Sarado lang po ang ating tenga. That is why it is important that you come to this place, in the house of God, para madinig nyo ang sinasabi niya sa atin tuwi-tuwi na. Sinasabi po ng ating Panginoon, stop calling your name loser. Why? Dahil pinag-aaralan natin in our Tuesday Bible study, hindi po tayo loser, but we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. Hindi na po tayo victim, we are victors. Hindi na po tayo mess, but a masterpiece. Hindi ka na poor, because Jesus became poor so that you might be rich. Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, and we do not know, para tayo si Jacob, the Lord was there sa tabi niya. Una nandun sa taas, pero ngayon nasa tabi niya, and hindi niya alam, hindi niya napansin. So stop calling yourself dun sa old identity mo. Start calling yourself sa inyong new identity. I am a child of the Most High God. I am blessed and highly favored. I have the mind of Christ. Sabihin mo po yan sa iyong sarili. Huwag mo sabihin yung mga, lagi na lang akong sawi. Huwag po ganun. Lagi na lang akong kulelat. Ano ba sabi ng Bible? You're the head and not the tail. Sabihin po natin yan sa ating sarili. And mababago po ang ating buhay. 29, Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. Sabi ni Jacob, nakipagbuno siya, bless me. Tinanong ni Lord, ano ang pangalan mo? Then binigyan siya ng new identity. Nung binigyan siya ng new identity, gumanti si Jacob. Sabi naman siya, what is your name? Please tell me your name. Pero sabi po ng lalaki, why do you ask my name? And then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, it's because I saw God face to face, and yet my life was spared. Sabi ni Jacob sa Tagalog, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Tanong, nakita ba talaga ni Jacob ang mukha ng Diyos? Sabi niya, nakita ko. Ay, ang lugar na to, Peniel na ito. Because ang ibig sabihin ng Peniel ay face of God. Ay, ang lugar na to. Nagtunggali kami dito, ito Peniel. Because I saw the face of God. Nakita ba niya talaga ang face of God? Expression po natin kasi yung face, yung word na face. Minsan, huwag mo pakikita sa akin yung mukha mo. Hindi po yung mukha, but a person. Pero dito po, sinasabi ni Jacob, nakakita ko ng mukhaan ang aking Diyos. So, sabi natin kanina, yung theophany, again, yung sinasabi ni Jacob, theophany, nakita niya ng mukhaan, yung lalaki. But he cannot describe the lalaki. Sometimes dito po, meron po, after po ng ating mga outpouring,
Sasabihin po ng mga iba na nakaranas ng hipo ng Panginoon, nakita ko si Lord, ang laki-laki ni Lord yan. Pastora, ang laki-laki ni Lord. Nakita niya daw. So, nakita ba niya talaga si Lord? Hindi niya nakita si Lord. Vision. Because walang makakakita sa Diyos at mabubuhay pa. No? Sabi niyang Lord kay Moses, hindi mo ako makikita because ang sino makakakita ng aking mukha ay mamamatay. Kaya nga sabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Lord pagkatapos buhay pa ako. Yun po yung sinasabi niya. So again, nakita niya yung theophany. And this time, yung theophany na nakita niya ay yung karakter ng Diyos. Yung napakabuting Diyos, yun yung kanyang nakita. The appearance of God na nakita niya na bigla pong nabago si Jacob. Kakaiba na po si Jacob. Noong una, nakita po natin si Jacob na umalis sa Beersheba, sa lugar po nila, lumakad siya, nagpunta siya sa lugar ng Luz. Sa tagal po ng kanyang paglalakad, doon po siya inabutan ng panahon na kung saan siya ay nakatulog ng mahimbing, na naginip po siya. Nung sabi niya, di ko napansin na andito pala si Lord. Verse 13, sabi niya, walang ano-ano yung nakita niya si Yahweh. Verse 16, Genesis 28, nagsabi si Jacob at ang sabi niya, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. So tinawag niya ang lugar na yon na Beth-El. Beth, house, El, God. So tinawag niya yung Bethel. Sabi niya, tiyak na ito ang tahanan ng Diyos. So nagkaroon na siya ng encounter with God in Bethel. Makalipas ang 20 years, sabi sa kanya ni Lord, bumalik ka. So bumalik siya. And now this time, hindi na Bethel ang kanyang pinuntahan. Ito ay Peniel. Why? Because I saw the face of God. Nakita niya, una, sa loob ng house of God, hindi niya napansin si Lord. Nakaalis na. Tsaka niya na, uy, andito pala si Lord, hindi ko napansin. He was in Bethel. He was in the house of God. Dapat meron na siyang encounter. Pero wala siyang encounter with the Lord. Panaginip lang. Now this time, after 20 years, bumalik siya. Nasa Peniel na siya. Sabi niya, nakita ko ng mukhaan ng Diyos. Hindi lang niya naramdaman, ay, andito pala. Hindi. Nakatunggali pa niya, nakita niya ng mukhaan ang Diyos. Napakahalaga. And many people, pumupunta po sa church, pero hindi po nila nakikita ng mukhaan ang Diyos. They are in Bethel, but the El Bethel, they have not seen. They are in Bethel, and they don't experience the El Bethel. The God of the house of God. Merong house of God, but the Lord is not there. The house of God and the Lord is not there. Meron ba ganyan? Yes, in the Old Testament, they were worshiping God in the tabernacle, and yet the ark of God, the very presence of God, is not there. Dahil nandun sa bahay ni Obed-Edom. Dahil nandun sa mga Philistine. So, may nagwo-worship in the house of God, but God is not there. And this time, sabi ni Jacob, now, na-experience niya. The God of the house of God, I have seen. Nakita na niya. Yun po yung tanong sa atin. So, marami po yung mga, ayan na, umattend na ako. Hindi po yung presensya nyo. It is the presence of God. O ayan na, umattend na ako, meron akong attendance, pakicheck mo dyan, may attendance. Hindi po yung attendance nyo. Hindi yung presensya nyo. Hindi yung narito kayo. Nagpupunta tayo dito, hindi para sa isa't isa. Nagpupunta tayo dito para sambahin ang ating Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan. And nais tayong pagpalain.
Yun po yun. Pero kung dumating kayo dito, tila si Moses, uy, nag-speaking in tongues sila, dito pala ang Diyos, hindi ko man lang napansin. Last week, we sang, and then, ang sabi ko sa inyo, nasain na ang ating Panginoon ay makita nyo in this place. Because ang Diyos po ay nasa lugar na ito. Bagamat ang lugar po natin ito, sabihin po natin, it's not conducive to worship. Pero hindi po yun. Nasa gubat nga si Lord eh. Nandun nga si Lord, si Yahweh sa bundok. Dumating si Moses, sabi ni Lord, tanggalin mo yung tsinelas mo because this is a holy ground. Gubat man yan, masalamuot man ang lugar na yon, ang pinakamahalaga is the presence of God to make the place holy. And this place is a holy ground because the presence of God is here. And many, many times na-experience nyo na yan. Sabi ko last week, I do not have to convince you. Kailangan po maranasan ninyo. The El Bethel, not just the Bethel, the house of God, but the God of the house of God. The very presence of God ay nandito. Nakatulad ni Jacob nung siya ay katagpuin ng ating Panginoon, siya po ay naiba. He is now Israel, an overcomer. Bago na siyang nilalang. And tayo po, matagal na natin tinanggap si Jesus Christ. We are, sinasabi po natin, bagong nilalang, a new creature, a new creation. But asaan po yung ating new identity? Nakikita po ba? Kailangan po makita sa atin yung ating new identity. Okay po. So, sabi niya, buhay pa rin ako. Balikan po natin yung 32 and 3. Genesis 32 and 3. Sabi po doon, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau. Babalikan po natin. Ito, tapos na dito si Jacob. Paalis na siya sa lugar ng Peniel. Paalis na siya dito. Pero babalikan po natin yung bago siya umalis. Sabi niya, nagpadala na siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Nung magpasya si Jacob na bumalik sa lupain, ayun po, nagpadala muna siya kasi kailangan siyang gumawa ng mga strategies. Okay, nagpadala siya ng mga sugo. Sabi, punta ka doon sa aking kapatid, sabihin mo, pupunta ako dyan. Verse 6, pagbalik ng mga sugo, sabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 pangkat na lalaki upang salubungin kayo. Again, in English version, sabi niya ay 400 armed men. Oh, nagpadala siya ng sugo. Sabihin mo, bati na kami ha. Bumalik. Sabi, nakasalubong na po namin, nakausap po namin si Esau. At parating na po siya. Meron po siyang 400 armed men. At sasalubungin po tayo. So natakot po si Jacob. Takot na nga siya. Ang binigay pang news sa kanya, sasalubungin siya with 400 armed men. Ba't hindi siya matatakot? Siguro po naisip ni Jacob, natakot si Jacob sa verse 7a. Natakot si Jacob at lubha siyang nabahala. Sabi niya, grabe si Esau, big time na ngayon. 400 ang bodyguards, loaded with arms. 400, ibig sabihin, sabi nung mga sugo, pagdating po namin doon sa lugar ng Edom, nakita po namin si Esau, siya na po ang big boss doon. Ang dami niya pong kawal, ang dami pong mga kabayo, ang dami pong mga nag-iinsyado ng bakbakan, ang dami po niyang mga hayop, mga tupa. So sabi ni Jacob, big time na yung kapatid ko. At bodyguard pa lang niya, 400. Anong panama ko sa kanya? Natakot po si Esau. Bakit? Kilala niya si Esau. Kilala niya si Esau na isang laking gubat. Kilala niya si Esau na may banta sa kanyang buhay. Huwag kang magpapakito, tigok ka pag nakita ka niya. Iyan ang sinumpa ni Esau sa nanay mo.
hindi ka makakarating ng buhay sa inyong tahanan. So, ganun po kalaki ang takot ni Iso. Not to mention, dinaya ko siya 2 beses. Kaya, paano po ang gagawin niya? Pero sabi ni Yahweh, pumunta ako. So, naggagawa siya ng preparasyon. Sa ating pong buhay, ganun din. Papadala tayo ng emissary. Sometimes, pagdating po sa atin, mga bad news. Yung mga bad reports po sa atin. Minsan po nakakatanggap tayo ng bad reports. Yung iba, fake news. Yung iba naman po talagang bad reports. Kalimitan po mga bad reports na dumadating po sa pamilya. At isang napakahirap na pagsubok ay yung medical reports. Pag merong medical report na dumating sa pamilya ninyo at sinabi na ang batang ito ay ooperahan. Nakatakot ka. Bata ooperahan. Kakayanin ba? Hindi. Takot ka. Meron kang katwirang matakot. Bad report. Sabi, lalaki ang batang yan, ganyan na lang. Ay, dinagdagan pa ang takot. What if sasabihin sa nanay mo, ang nanay mo may cancer, terminal. Or sasabihin, yung kapatid mo, andun, napatay, nahulihan ng droga, niliquidate na. Bad report. O sinabi sa'yo, tawag sa'yo, patrabaho mo, hindi na tayo makakapasok bukas, sarado na ang kumpanya. Bad reports. Maaaring totoo. Totoo. Tayo po, takot, nagpapanik, and we start questioning God. Lord naman, bakit naman po kailangan sa Kanya mangyari? Bait na tao po niyan, laking simbahan. Bakit po sa Kanya? Dami naman po diyang dapat ay mapahamak. Bakit naman po siya? Bad report. Pagpunta mo sa bangko, nalimas ang pera mo. Nahack ang account mo at nalimas ang account mo. Nalimas ang pinaghirapan mo. Bad report. Question, Lord, saan naman po ako nagkulang? We question God. Hindi ko naman po masisisi ang ating reaksyon. We question God sa bad reports. Dahil ang bad reports, as I said, could be fake or totoo. At sometimes, totoo ang dumadating sa ating pagpunta mo sa bangko, wala na. Nalimas. Pag hawak mo ng diagnose ng doktor, walang pag-asa. We question God. At katulad po ni Jacob, nagpadala siya ng sugo. This is now the bad news. The bad news could be true. Malaki ang galit ni Isos kay Jacob. Salbahe siya eh. Cheater. Pero, nung si Jacob po, na-encounter si Lord, pagkatapos ng encounter niya kay Lord, kinabukasan, siya po ay bumangon, iika-ika. Binalian eh. Iika-ika siya. Sabi niya, ay, naku, hindi po yung ang sakit. Hindi po paano ko haharapin si Iso. Paano kami kung magkakaroon ng tugali? Anong gagawin ko? Iika-ika ako. Hindi po yung naisip ni Jacob. Ang naisip niya, sabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos at hindi ako namatay. Nakalimutan niya yung problema niya kay Iso. Nakalimutan niya yung problema niya na iika-ika siya. Nung tumayo siya, ramdam yan. But now he is not focused doon sa sakit. He's now focused kay Iso.
He's not focused about the kanyang mga kanyang ari-arian at kanyang pamilya na sasalakayin. Hindi na siya nakafocus doon. Nakafocus siya na nakita ko si Yahweh. Nakita ko siya ng mukhaan. And sabi, tumayo siya at lumakad siya. Napakaganda po ng isang verse. Sabi dun sa 33, sa verse 33 po, may sabi po doon, and the sun rose above Jacob. Ang araw ay nandoon kay Jacob. Pero, nung si Jacob po ay umalis sa kanilang lugar sa Beersheba, nung nandoon siya sa Bethel, ang sabi po, and the sun sets. The sun sets. So, for 20 years, wala siyang sun. Wala siyang liwanag. Nasa kadiliman siya for 20 years because he was madaya. He was cheater. But now, the sun rose above him as he passed Peniel, and he was sleeping because of his hip. But his focus is no longer about my hip, no longer about Esau, but my focus is, I see the Lord. Now I see the Lord. And because I saw the Lord, now I can face tomorrow. I can face Miss Kisino yan. I can face Esau. I can face 400 armed men. I can face any situation because I have seen the Lord and He has changed my identity. I am now an overcomer. If I was able to overcome God, I was able to overcome other people. Si Jacob, I can overcome. Pero siguro po, hindi ganun ang manner of his speaking. Sabi niya, I am now a changed man. Hindi na po siya palaban. Hindi na siya magnanakaw. I am a changed man. I have a new identity. I can overcome any situation. Kaya po siya lumakad. Lumakad po siya at hindi na po siya natatakot. Lumakad po siya at hindi na po siya nalulungkot. Hindi na po niya focus ang mga kapatid. I am a new man. I have a new identity. I'm no longer Jacob but Israel. I am no longer a blessing grabber, but I am truly blessed. I am now ready to meet Esau. I am now ready to meet anyone. I am no longer struggling with this world because I know the promise of the Lord. In Genesis 28 and 15, ang sabi po, ang promise po ng the Lord, I am with you and will watch over you wherever you go and will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Kaya yan po si Esau. Are you holding to the promises of God? If you are holding to the promises of God, isa man lang yan, or napakaraming promises, pwede kang dumaan sa anumang uri ng daan na sa palagay mo'y masukal, nakakatakot sa daigdig na ito. Sabi po kasi ng ating Panginoon, I will bring you back to this land. Verse 33 and 4, ito na po, magkikita na po si Esau at si Jacob. Verse 33 and 4, sabi doon, nagkita sila, but Esau ran to meet Jacob and embraced him and threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Yung pong word na dito, and he threw his arm around his neck is the same, threw his arm around his neck na dramatize po dito ni Pastor Rachel at ni Sister Nicole. Yung kissed him doon is hinalikan po ng hinalikan at niyakap ng may diin. Yun po yun. Nung nagkita sila, all of a sudden, there was a turnaround. Anong nangyari? Nabaliktad. Nabaliktad ang situation.
And they wept. Anyari? Kanina takot na takot, kanina galit na galit si Esau. Anyari? There was a reversal. The curse is now a blessing. Yahweh reversed the curse. Pinaltan po ng Panginoon, pinalambot ni Yahweh ang puso ni Esau. Pinaltan ng Panginoon ang puso ni Jacob ng kasiyahan, hindi ng takot. Kanina galit na galit, yung galit pinaltan niya ng pag-ibig, pinaltan niya ng pananabik sa kanyang kapatid. Pinaltan. The question is there anything too hard for the Lord? And you cannot answer. I don't know if you are just amazed. Is there anything too hard for the Lord? Wala! Nothing and absolutely nothing. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Pero tulad po ni Jacob, seek God's face. Maghanapin po natin ang mukha ng Diyos. Magnais po tayo ng deeper relationship sa Kanya so that He can turn around every situation, bad situation sa ating pong mga buhay. So those who seek the face of God will never ever be disappointed. If you seek the face of God, mayroon kang katugunan. If you will seek the face of God, magkakaroon ka ng peace. If you will seek the face of God, He will reverse the curse. He will reverse any situation for your good. Yun po ang ating Diyos. He is our God. Wag lang po kayong masiyahan that you are in Bethel. Masiyahan po kayo if you are in El Bethel. That you have seen the face of God in this church. Wag po kayong masiyahan, wow, I have done my duty kay Lord. Nakapunta ako ng Sunday. Next Sunday, pwede ba ako dyan? Hindi at ako pwede. Wag po kayong masiyahan po. Nang tila kayo, nandun kila Kuya James nung panahon namin. May Sunday group, Monday group, Tuesday group. Lahat po ng days, kailangan po, hinahanap natin ang mukha ng Diyos. Especially po, sabi ko tuloy, especially po pag tayo ay in a dark situation. Si Jacob po, kailan niya nakikita ang Diyos? Paggabi na, when he is alone. Nagpunta siya doon sa Bethel. Kailan yun? When he was alone, madilim na, gabi na. Ang buhay niya lugmok. Dahil ang sabi ng talata, ang sun ay hindi na sumikat sa kanya. Lumubog ang araw sa kanya. In his darkest moment, nandun po ang Diyos sa kanya, tuwi-tuwi na. Every time na gabi at siya ay nandoon. Tulad po ni Jacob, marami po sa atin. Dumaraan sa takot. Marami po sa atin ang dumaraan sa gabi ng ating buhay. Malimit po, ang ating buhay ay lugmok. Lord, ba't pa hindi naman na kasi matapos-tapos ang pagsubok na ito? Lord, bakit ba kasi sa amin pa? Ba't hindi na lang po doon sa mga salbahing adik na nagnanakaw, scammer po, ba't hindi na lang po sa kanila? Binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. Samantalang tayo, pinipino ng Panginoon. Kinikinis ng Panginoon. So today, ang ating pong Panginoon is in this place. Hindi po siya lumiban sa atin, siya po ay tapat. He is faithful. Andito siya palagi sa atin. At kung kayo po ay dumaranas ng anuman takot sa inyong buhay, kayo man po ay nandoon sa madilim na sitwasyon ng inyong buhay, hindi man po ngayon, maaari pong nakaraang taon, pero parang familiarity, okay na lang sa akin. Hindi po, this is the day na kayo po ay dapat sikatan ng araw. Meron po tayong paboritong awit. Sa paborito po nating awit na yan, sabi po ng una, o doon sa second verse, ang sabi po ng awit, I love you, Lord. You have led me through the fire.
Bakit naman? You have led me through the fire. You, meaning to say, God, it is God who led you to the fire. Why? Dahil pag hindi nadarang ang isang gold sa fire, hindi maalis ang dross. Yung mga impurities nito hindi matatanggal, hindi ito kikinang. Pero, idinadaan tayo. So sabi niya, I love your voice. Ang tinig mo, Panginoon, nais kong madinig. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I have known you as a father, and I have known you as a friend. A father na lagi pong katulad ng isang 24 hours na orasan, hindi po tumitigil ng pagbigay ng protection sa atin. So, I have known you as a father, and I have known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Father God. Alam po namin na ang pagkakataon nito ay hindi po isang orchestrated na ginawa po ng tao, but you have ordained this time, Father. Ito po, Diyos, ay ginawa mo. Ito, kayo po ang author of this thing, Lord. Kaya po, ang aming pong puso ay nagagalak dahil tinugon mo ang aming pong mga panalangin. Tinigon mo, Diyos, inalis mo ang lahat ng takot sa iyong mga anak. Father, we thank you. Salamat po sa inyo. Glorify your name, Father God. Salamat po. And truly, Father, we will continue to declare that this is the day that you have made, and we all have the reason to rejoice because of your faithfulness, because of your goodness, because of your mighty power working in us. Salamat po, Diyos. And now we know, ang amin pong umaga ay amin pong nakikita this morning, Lord. Nakikita po namin that the sun is rising above us. We thank you, Father. We bless you. We glorify you and bring back glory and honor unto your name, Lord Jesus. Woo! Hallelujah!